Meron pong pangamba na baka tumaas po ang singil po na Meralco, Yes. mga kapuso, Oo. dahil may binabanggit, Weng, na kinakailangang magbago ng power supply agreement pa o power supply contract. Kailangan yatang mag-renegotiate o Oo. makipag-negosasyon ulit ang Meralco sa kanilang supplier. Ito po yon, Asen Corporation. Kailangan daw magkaroon ng adjustment sa provisions ng kanilang power supply agreement para i-record yung dati. Oo. Ay kinakailangan ding magtaas ng singil. Ang problema, hindi pinayagan ng ERC. Yon. Ay, paano ito? Ayan. Oo, kasi diba? ito, dadaan din yata ito sa Energy Regulatory Commission. Nasa linya natin si Ginoong Joe Saldariaga, Vice President, tagapagsalita ng Meralco. Joe! Morning! Good morning, Sir Joe. Ay, good morning, Tol Joel at Weng. Salamat sa tawag ninyo. Well, siguro... Balitaan mo naman kami rito. Paliwanag niya muna sa amin kung ano ito. Siguro for context lang, Please, opo. nagsasagawa ang Meralco nung tinatawag na bidding, na tinatawag na competitive selection process para dun sa mga supply requirements namin alinsunod sa aprobadong power supply procurement plan na aprobado ng pamahalaan, no? Ang power supply agreement, so PSA, sa pagitan ng Meralco at Ayala Energy ay resulta ng CSP na ginawa nung 2014, or that was around 4 years ago. Opo. So sa ilalim nitong mga kontrata na aprobado ng ERC, nagsosupply ang ASEN sa amin ng 200 megawatts na base. Sabihin ng base load, yung tuloy-tuloy na supply, yung mid-merit, siya yung pumapasok bago pumasok yung peak period na tinatawag. So, as I mentioned, 2019 to nagsimula, and until December 2024 yung mid-merit na contract na 110 megawatts hanggang yung 200 megawatts naman hanggang 2029. So, last month nakatanggap kami ng notice mula sa ASEN na meron silang kailangan gawing change in circumstance o yung CIC. Isa itong provision sa PSA ng Meralco. Sabi kasi ng ASEN, kailangan nilang ma-recover yung karagdagang gasto sa fuel cost na ang total nasa 2.5 billion covering January to December 2022. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon kasi ng coal export ban ng Indonesia at nagkaroon naman ng gera sa pagitan ng Ukraine at Russia na nagdulot ng pagtaas sa fuel cost. Ito na rin yung position ng ASEN, no? So, sinabi ng ASEN, nagkaroon ng pagbabago sa circumstances, tumaas yung gastos nila sa panggatong. So, nung natanggap namin yung claims, binalidate namin. But we came up with a much less amount of 706 million to cover Hindi yung only 2.1 billion. 2.5 Oh, hindi, billion hindi. ba? Oh, yun. Hanggang Alright. doon lang kami sa 706. So, ngayon, nasa na to, final po ito, filing pa lang, my understanding is we already filed a joint petition for this adjustment. Requirement kasi yan ng PSA. So, antayin natin ano yung maging disposition ng ERC. regulator tungkol dito. Alright. Ano po ang pagtaya na magiging epekto nito sa singil sa kuryente down hanggang sa consumers? Medyo mahirap pa sabihin sa ngayon, Weng, kasi hindi pa natin alam what the decision will be. It will really depend on the finality of the decision of the regulator. Ngayon, itong 706 ba pare-recover in full, di ba? Yun yung kailangan natin malaman. Sa ngayon, wala pang rates ito. Okay. And mag-undergo ito ng process. So I'd rather not speculate on the rates that will impact on consumers. But just like any other petitions, I just like to emphasize, sa ilalim ito sa review process. Opo. But Lalo ng definitely, ERC, no? hindi natin masabi sa ngayon pa kung magkano kasi depende sa pagtaya po na ibibigay ng ERC. But definitely, ang magiging trend dito ay pataas. Dagdag singil po ito. Well, assume natin 706 will be allowed. Siguro equivalent niyan mga 4 centavos Per kilowatt hour. For a period of 6 months, yes. If it will be allowed. More or Okay. less. Oh. Yun. Yung pag-usapan natin yung if this will be allowed, no? Binabanggit mo, Joe. Kasi ang San Miguel Power, alam ko, ang rason kung bakit gusto nilang taasan yung kanilang singil dahil ganito ang kuha nila.
doon sa coal na binibili na sa Indonesia. Oo, fuel Pero din. tumaas, Weng. No, tumaas, Yes. no? So they need to recover also They pero need hindi to recover pinayagan. pero hindi pinayagan ng Oo. ARC yan. So Tama. ang chances of this petition ay medyo baka makatulad din doon sa petition ng San Miguel. Well, kami naman kasi, we're trying to find ways to try and preserve itong contract. If we terminate kasi itong PSA, na compel kami na maghanap ng ibang mapapagkunan. In particular sa spot market. And lalo na pag summer months, alam naman natin yung pressure sa spot market prices. So yun yung tinitingnan namin. But again, no, I wouldn't want to be in a tight fix here, Correct. Joel Opo. and Weng. I'd rather not discuss the merits of this petition lest I be cited for Ano lang. trying to influence. Pa ano lang, I just want to share na ito yung mga pangyayari on the ground. So kami, we're trying to save the contract because sa amin, ito nga yung tingin namin na lease cost. Now, we will leave it at that. Sir, ilan po ba ang mga power supply Supplier agreement po ninyo, ngayon yan. ng Meralco? Kasi minus na ba na kayo yung sa San Miguel, di ba? Ang ASEN, Oo. isa ASEN. lamang sa mga supplier na yun. Ilan ba Ilan supplier po? ninyo, Jo? Marami. I just don't have the figures right now. Pero ang demand kasi namin on a given day at peak, I think pag summer, nasa 8,000 megawatts eh. More or less, I would think that that figure still stands. No? Oo, nawawala si Sir Jo. Sa forecast. Yun. Oo. Sir, nawawala lang kayo, humihina naninipis yung yung ano audio niya. ninyo. Naminipis. Dito kasi ako medyo Yan, nasa loob tayo. Sorry, sir. Ng Okay. isang establishment. Pero, sir, oo. linawin Anyway, ko lang. as I said, Go ahead, sir. Go ahead po. anyway, as I said, we have a diversified portfolio of suppliers. And kami, we enter into both bilateral contracts and we purchase as well from the spot market to give us flexibility to get the least cost possible. Alam po ninyo, ano ho yan eh, it's really parang walking a very narrow tightrope. Yung ganyang kailangan mong balansehin, ano yung kailangan mong supply at saka ano yung pinakamurang makukuha mo. So we have technical experts from our sourcing office. We forecast the supply requirements of Meralco and we ensure that all our customers are able to obtain the least cost as mandated. Sir, hindi po ba yung iba pa ninyong supply agreements, yung iba niyo suppliers, ay hindi rin nagkakaproblema sa pagdating sa issue ng fuel cost? Oo. Kasi Iba-iba baka lahat kasi, sila oo. magkaroon ng Oo, ganitong klase ng problema. Well, iba-iba kasi ang tinatawag na fuel procurement plan siguro nung iba. I'd rather not speculate kasi Yes, ako when I would rather just really leave it to the suppliers concern. Hindi naman kasi lahat are in the same similarly situated Opo. with ASEN. Opo. So far mukha naman nakakayanan nila yung fluctuations sa prices ng fuel that they need. So I just would like to leave it at that. Kami kasi we only act if there is an official letter coming from the supplier at sinasabi nga nila na we have to invoke the CIC o Okay, yung siguro. change in circumstance. Siguro, Jo, matanong ka na lang namin, kailan kayo magkakaroon ng announcement regarding this concern? Kung meron bang pagtataas o wala dito sa ating sa ating singilin sa kuryente. Siguro we'll just announce it in due time once there is a resolution to this effect, Tol Joel. No? Kasi ngayon, hindi ko talaga masabi. Pero sa April, wala pa kaming pagtataas sa April. Wala pa. Wala. Pero filed na po yung Definitely not. petition. I don't think aabot to ng April. Good. Pero filed na po yung petition sa ERC.
Yes, it has been filed. Alright, okay. Sergio, salamat. Mag-ingat ka. Salamat, Thank Joe. you, thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Yueng. Thank you, sir. Si Josel Dariaga, Vice President, tagapagsalita ng Meralco, mga kapuso. Hihilingan, walang pinop